Nako, heto na mga kababayan. Good news, Tatay Digong. Nako, narito na mga kababayan. Finally, sa wakas, BP Sara at isang attorney nagkita. BP Sara may malaking pasabog. Nako, ano kaya yan mga karibin natin? Yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan. Bago po natin i-play yan, eto muna. Pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako, maniniwala ka ba sa sinasabi dito ha? Eto po ang sabi po dito sa post na ito. Ewan ko lang kung maniniwala kayo or something. Ano kaya ang masasabi nyo dito ha? Sabi po kasi dito, the three Ferdinands, naniniwala ang ibang Marcos loyalista na ang tatlong Ferdinand ang magpapaangat sa bansang Pilipinas. Aray ko po. Si Sandro, Ferdinand din pala si Sandro. Si Martin Romualdez at si President Bongbong Marcos Jr. Silang tatlo daw ang magpapaangat sa Pilipinas. Grabe no? Grabe po yung ano nila, construction ng ano nila. Kasi sabi tingnan niyo naniniwala ang ibang Marcos. Hindi pala lahat ng Marcos loyalist. Oo. Yung ibang Marcos loyalist ang naniniwala. Hindi pala sila lahat. Nako po. Oo. Ibig sabihin, hindi po 100% ang pagsuporta sa kanila ng mga Marcos loyalist. Di ba? Oo. Sabi po dito, naniniwala ang ilang taga-suporta ng pamilyang Marcos na ang tinatawag nilang The Three Ferdinands ay maaaring mag-ambag sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Walang pag-unlad ang Pilipinas. Niloloko nyo bang taong bayan? Ayon sa kanila, nakikita nila ang potensyal ng liderato at karanasan ng pamilya sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Totoo. Nakikita po namin ang potensyal na liderato at karanasan ng pamilya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Expert. Oo. Gayon pa man, may iba't ibang pananaw ang publiko hinggil dito, kung saan binibigyang diin ng ilan ang kahalagahan ng pananagutan, transparency, at konkretong resulta sa pamamahala. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. No? Sabi po dito ni Arnold, the big to Lilongwe. Ano yun? Lilongwe. Ayan. 3 years na dumaan, naghihirap pa din ang Pinas. Ano na? Sabi po ni Menli. Ayan. Potensyal na puro kawatan. Ayun na nga mga kababayan. No? The Luggage Boys. Ayan. Wala nang pangatlo. Mag-aantay siya ng 4 na generation bago maging Pangulo si Sandro. Correct. Diba? Mag-aantay kayo. Hanggang makabudol ulit kayo. Kung may mabudol kayo, hindi na siguro magpapabudol ang taong bayan. No? Sawa na kami sa inyo. Huy, tigilan nyo na yan. Nagpapaangat nga ng mga bilihin sa Pilipinas. Ayon po kay Jeng. Ayan, thank you Jeng. Riquel Janeta, the three kurakot of the Philippines. Ayan mga magpapaangat ng maleta. Ayan, the untouchable. Sabi po ni Drew. Ayan. Sabi po ni Justin, mga salot sa Pinas. Ayan, ito po yung mga salot sa Pinas. No? Walang naniniwala sa inyo. Kayong mga loyalista, kayong naniniwala na silang magpapaangat sa Pilipinas. Kailan pa nila iaangat ang Pilipinas? Kapag lubog na. Kung ngayon nga, hindi pa na, nung nakaraang mga years, no? Hindi nga lubog ang Pilipinas noon. Pinabayaan nila. Ngayon pa kaya na lubog na. Diba? Kaya, talk to the Marines, no? Bulahin nyo yung lelang nyo. Yeah? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at eto. Nako po. President
former President Duterte. Ito ang balita. Mula po sa Abante News Online, sabi po dito, Tatay Digong binaha ng 2,000 rosas. 2,000 roses sa Dahig. DDS mula Europa dumagsa. Palakpakan po natin. Ay nako. Ito po, malaking sampal sa kanila, no? Kahit ganyan lang po ang ating Tatay Digong, mahal na mahal po ng ating mga kababayan. Mga OFW, nakita niyo po ba yung kahapon yata yun or kanina na vlinag natin, no? Yung si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Sinalubong niya yung mga OFW, ayan. Ang daming OFW nagdadaanan sa gilid niya, no? Hindi man lang siya kinamayan. Hindi man lang siya, "Hi, Mr. President." Walang ganon. Ba't talagang literally dumaan lang mga kababayan? Si President Bongbong Marcos, panay ang palakpak, no? "Ay, salamat, nakauwi kayo." Ay, nako po. Kung totoong, eto real talk lang tayo mga kababayan. Total tayo lang naman ito, okay? Ay, nako. Napakalaki po ng pagkakaiba, no? Ni President Bongbong at ni former President Duterte. Kasi kung si Tatay Digong yun, mga kababayan, malayo pa sila. Sisigaw na yun, Duterte. Pero kay President Bongbong Marcos Jr., nihay, wala nga eh. No? Nakakahiya po. Tapos, ngayon, ang nililitis dito sa ICC ay si former President Duterte, di ba? Pero hindi ba nakikita ng ICC itong mga taong ito nagmamahal kay former President Duterte? Diba? Tayong lahat na naniniwala kay former President Duterte ay talagang mahal na mahal po natin siya at alam naman po natin na ito ay politika lang, pinupolitika lang po sila. Diba? Kaya, nako, oo. Nakakapanghina ng loob. Itong si Marcos Jr., no? Sabi po dito, halos 3,000 supporters ang nagtipon sa The Hague, Netherlands para ipagdiwang ang ka-81 na birthday ni former President Duterte, no? O Tatay Digong. Ayan, palakpakan po natin. Ito naman po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni Jordan, milyon ang OFW. Ayan milyon ang OFW. Pero yan lang ang umattend. Ay hoy. Bangag ka rin ba, Jordan? Sabi niya, meaning mas marami pa din ang matitino. The silent majority is just watching. Na hindi mo yata ina-analyze yung balita. Sabi, sa Europe lang po yun, no? At yung malalapit lang yun at malamang yun po yung mga walang trabaho sa panahon na yan. Kasi magtatrabaho din naman sila, di ba? Or umabsent lang sila para makiisa, di ba? Maybe tama ka. Dahil yan naman ang paniniwala mo. Pero para sa amin, no? Kung sabihin po ng buong mundo ng mga OFW, di ba? Sige, pamasahian nyo kami tapos day off muna lahat ng OFW buong mundo. Okay? Pupunta lang kay former President Duterte. Baka naman sabihin ng Daig, ops, teka lang. Mapupuno na tayo dito. Wag na kayong pumunta dito, mag-online na lang kayo, online support. Sabi po dito, it's AI generated, very obvious, AI generated daw. Anyway, that's your opinion, that is your belief, no? Kasi kami naman pag sinasabi rin naman namin na AI lang yan na kaya, 'di ba? Kaya kay President Duterte, ganun din naman ang opinion ninyo. Hahayaan ko po kayo, 'di ba, na magbigay ng kanya-kanyang opinion. Pero para sa amin po, yan po ay totoo at kung AI pala ito mga kababayan, fake news itong Abante News Online. Di ba?
Kung ganun ang gusto niyong palabasin. Fake news pala si Abante News online. Nagpapalabas ng AI, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto. Pasadahan na po natin yung video patungkol po kay BP Sara at former President Duterte. Pasok. Eto, may picture akong ipapakita sa inyo. Ha? At itong si Attorney Ruel at si Vice President Inday Sara Duterte. Sa wakas, ipapakita yung video na yan. No? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at dito sa vlog na ito ay ipaparamdam ko sa inyo gaano kamahal ng taong bayan itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kaarawan. Okay? It is the 81st birthday of former President Rodrigo Roa Duterte o yung ating Tatay Digong. Okay? So yun po ang ating vlog patungkol ngayon at sana ma-enjoy ninyo itong mga ipapakita kong mga videos at mga pictures sa inyong lahat. Okay? Una nating ipapakita itong speech ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Patungkol sa kanyang tatay. At ipapakita ko rin ang nangyari na picture sa Japan ng mga supporters ng Tatay Digong sa Japan. Okay? Mamaya at heto, may picture akong ipapakita sa inyo. Ha? At itong si Attorney Rowena Guanzon at si Vice President Inday Sara Duterte sa wakas nagkita na silang dalawa. Ang saya-saya, nagkita na yung dalawa. At ipapakita rin natin yung highlights sa nangyari sa Davao. Nagtipon-tipon po ang mga bigating mga supporters ni Tatay Digong, no? At papakinggan po natin isa-isa ang kanilang mga sinasabi. Okay? Palakpakan! Happy birthday, Tatay Digong! Yan. Happy birthday to our beloved Tatay Digong. Okay? So, heto. Unahin muna natin itong speech ni Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Today, we celebrate the birthday of my father, our former President Rodrigo Roa Duterte. To all the parallel support groups, volunteers, and the millions of Filipinos here and abroad who organized celebrations to honor him, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at katapatan. Actually sa totoo lang, he is the only president, si Tatay Digong, na most celebrated person o presidente ng Pilipinas. Siya lamang po ang tanging presidente na nakakuha ng ganitong appreciation ng taong bayan. Imantakin mo, halos buong mundo nagse-celebrate every time mag-birthday si Tatay Digong. Yung mga kalaban ni Tatay Digong, hindi ba kayo mahihiya dyan? Kontra kayo ng kontra sa mga Duterte tapos buong Pilipino sa buong mundo nagse-celebrate sa birthday ni Tatay Digong. Your loyalty to him is a testament to a leadership that truly prioritized the safety and dignity of every Filipino family. But as we celebrate, we also stand firm. The defense of his rights is a defense of our national sovereignty. We must remain vigilant against the weaponization of the law and the unconstitutional intrusion of foreign bodies that seek to bypass our own courts. Our justice system must remain independent, serving only the mandate of the Filipino people and never the interests of foreign powers. To the Filipino people, thank you for being our strength. Through the storms and challenges, your resilience remains our inspiration. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yeah. So, ako po dito po sa Donmar TV, in behalf of the Donmar TV, nagpapasalamat rin ako sa mga lahat ng mga DDS, mga supporters, at sa mga naniniwala kay Tatay Digong hanggang ngayon. Okay? Na walang sawa ang inyong suporta, walang sawa ang inyong paniniwala sa advokasya ng ating mahal na Pangulong Tatay Digong. Okay? Hanggang maraming salamat sa inyo. Palakpakan sa ating lahat. At hindi dyan
magtatapos ang ating suporta. Susuporta at susuporta tayo hanggat makalabas itong si Tatay Digong sa ICC. Okay? So, ayan. Ito rin ang nakakatuwa doon sa Japan. Ito. Ayan. Happy birthday, Tatay Digong. Japan OFWs. Nakita doon na they are celebrating the birthday of Tatay Digong. Ayan. Kuha ito ng isang mga netizen natin doon. Ayan. Sobrang dami nila. Happy 81st birthday, Tatay Digong. Ayan. Ang dami nila niyan, nagpaparade yan sila. So, sa ating mga kababayan, mga Filipino community, sa So ayan mga kababayan, talagang hindi po mapipigilan ang pagmamahal ng buong sambayanang Pilipino, even foreigners, no? Maging yung mga foreigners, mga kababayan, di ba? Ay minamahal din si former President Duterte dahil nga sa kanyang paninindigan dito po sa kanyang war on illegal drugs, di ba? Meron pong mga Hapon na yun nga yung isang taga human rights, di ba, na Hapon, di ba? Japanese, di ba? Nagsalita po sa mismo sa United Nations na gusto niyang palayain si former President Duterte. Mga Amerikano, no, mga iba't ibang lahi po nagpapahiwatig ng kanilang pagsuporta dito kay former President Duterte. Tapos ikaw na nanonood na hindi sumusuporta kay former President Duterte, no? Isipin mong mabuti, baka nawawala ka, boss, ma'am, no? Baka nawawala ka sa constraint ko sa pagiging Pilipino mo, di ba? Yung ibang lahi nga minamahal si former President Duterte, ina-appreciate si former President Duterte. Ikaw pa kaya? Pilipino ka. Ikaw na nanonood, Pilipino ka. Kaya kung hindi mo pa sinusuportahan si former President Duterte, mag-isip-isip ka ngayon. Kung sumusuporta ka sa mga bangag, mag-isip-isip ka rin. Diba? Ay nako. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.